ng ating gagawin ay para sa ating Panginoon. Yun yung the best. Ano po? Na lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, lahat ng iisipin natin ay for the glory of God para siya ay maluwalhati. Ano po? At pakinggan naman natin ngayon kung ano yung maidadagdag o yung take home ng ating mga kapatid na siya magli-lead ng prayers natin mamaya. Sister Susan and Sister Medi, na parang nakita ko na, Sister Medi 1. Good morning nga po. Sir Medi, mauna na ako. Good morning po sa atin lahat. Sabi nga ay tayo ay servant. Tayo ang maglilingkod. Hindi tayo ang paglilingkuran. So kahit ano pa mang posisyon natin, kahit ano man po ang kalagayan natin sa buhay, tayo ay tagapaglingkod. So maaaring kunwari sa bahay natin ay kung tayo ay may mga katulong, tayo ang pinaglilingkuran, dudulutan ka ng pagkain. Pero ang sinasabi ng Lord ay tayo ay, sabi nga ay tayo ay hahayo, tayo ay lalabas at huwag nating ikakahiya yun. Tayo ay pupunta doon sa mga hinahayuan natin na kahit ito ay mahirap, sabihin natin mayaman pa ako dito o eto. Pero yun nga, yung pagpunta natin doon ay simbolo yun na tayo ay may mababang loob, no? May mababang loob. At bilang mga servant of God nga, dinadala natin yung salita ng Diyos. Hindi naman yung sarili natin ang pinagmamapurin natin eh. Pag tayo mahayo, hindi yung sarili natin ang ating pinagmamapuri, kundi yung Diyos ang ating daladala. Kahit na sabihin ay mahirap, sabi nga, diga, mahirap naman talagang maglingkod, pero ang iisipin natin, ayun nga for the glory of God. At doon sa hirap na yun na ating nararanasan, especially nga doon sa medyo may edad na masasakit ang paa, siyempre, hindi na yan pwede sa mga malayuan kagaya dati. Ando na kami sa paanan ng bundok, kasama ko Sister Delia, Sister Mercy. Pero syempre, may ano din naman yan, meron din naman yung kung saan hindi naman kailangang doon pa rin. May mga malalapit naman lugar na pwedeng doon ka, paglilingkod pa rin yun. So ang paglilingkod nga po ay umaalis tayo, tayo ay umaalis sa ating comfort zone. Tayo ay nag-go-go. Hindi tayo yung nilalapitan, kundi tayo ang lumalapit. So yun, tayo ang lumalapit. And kagaya kahapon, bigla akong niyaya ni Sister Belen nung umaga. Actually, may gagawin pa rin kami sana ni Jay noon. May pupuntahan kami. Sabi, sige, unahin muna natin si Lord. At na masarap naman talaga sa pakiramdam yung sabi nga ay pina-priority natin yung para kay Lord. And yung dinatnan din namin doon, para mga alas 8 pa lang yata yun 8:30. Yung dinatnan din namin doon sa Ibayo ay sila naman ay yung kanila naman tahanan ay naka-open naman talaga sa mga ganong gawain. So yung pagod ay parang hindi mo na rin mararamdaman kasi makikita mo naman na sila ay tuwa din na sila ay nadalaw. And sa mga umahayo din, kahit yun nga, kahit medyo nakakapagod din naman dahil hindi na rin naman ako bata, hindi na rin ako bumabata, ay sabi nga ay ito ay kapag nakagawa ka nung ganun ay napakasarap din naman ng pakiramdam. Sabi nga ganyan, meron tayong joy sa ating mga puso. So, yun lang po. Okay, how about Sister Medi? Good morning. Ay, pasensya na po at ako nagising po ako ng 1:30. Ay natulog ulit ng alas 3. Ay, yun na nga baga, kaya ayoko matulog na. Pinagiyak ako, mag-alagay ko na nakutulog. Ay, sorry po, hindi ko po inabot ang
mensahe. May nakuha naman po ako na kaunti, kaya sorry po at na-late ako. Po, sabi nga ay naintindihan ko po na tayo ay tagapaglingkod ng ating Panginoon. Ang pinakamataas na siya yung pinakamataas na dapat natin paglingkuran. Kaya bilang isang tagapaglingkod, sumunod tayo sa kanya. Ipinagagawa sa atin. Ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin ay ipangaral natin, pumayo tayo, at ipahayag mga salita. Kahit nga mahirap, may mga pagkukulang na rin kami, ako, dahil hindi nakakasunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya, alala po, akin na nagkukulang din sa paghayo, ng salita ng Panginoon. Kaya, isang paalala po ito para sa akin at para sa atin na patuloy tayong maglingkod sa ating at ipangaral ang kanyang mga salita. Lang po, salamat po. Sorry po muli. Okay po. Nagbolog. Charge. Sino pa po ang magdadagdag? Okay. Servanthood. Let me call in Sister Beck. Sister Beck? Copy paste. Copy paste yung sa akin. Copy paste. Copy paste. Okay. Meron pa? Sino pa po? Ano masasabi natin? Sa servanthood. To serve and not to be served. Let me see. Sino pa ba kasama na? Sister Myrna? Good morning po sa ating lahat. Ako po, naalala ko tuloy yun sa servanthood. Sabi ng aking anak na GIL. Sabi niya, ano daw, nakaroon ng panghihinayang niya. Kasi daw, huli. Sabi niya, late na daw namin na, yun nga, pagiging Christian. Sabi niya, late na daw. Parang sabi niya sa akin, parang ang hirap, parang nasayang daw yung mga panahon. Nasayang daw yung mga panahon na yung mag-living rosary ka, yung mga ganon, yung high school sila, sa Liceo, para wala raw natutunan. Pero sabi niya, hindi pa daw hulihan lahat. Sabi niya, hindi pa hulihan lahat, nanay. Sabi niya, kaya tayo ay magsiserve. Sabi niya, naalala ko pag ako'y naghahayo noon, nung ako'y couples pa, talagang andun yung eagerness ko na makapag-share, kahit umuulan, bumabagyo, talagang sobrang init, nilalakad ko yun, medyo malayo din, pero sabi nga, tunay nga po, sabi ni Sister Susan, kahit gaano pa kahirap na kayo magbabahay-bahay or meron niya na para bang nagsasalita ka, parang alam mo yun, hindi nila iniintindi, parang nakatingin sa kawalan, tapos pagbabasahin mo sila para maging involved sila dun sa share mo, parang babasahin mo ng verse, parang ni ayaw magbasa ng Bible verse, alam mo yun, parang nakakapanghina ng loob. Pero na-experience ko yun lahat.
Tapos minsan